Hello po mga kalinga. Panibagong reaction video na naman po ang inyong matutunghayan sa araw na to. At syempre, balik reaction video ulit tayo mga kalingap. At ang ating re-reactionan po mga kalingap ay isa sa mga naging topic po ni Kuya Val sa kanyang live nung nakaraang araw. No, ito ay syempre nalulungkot tayong lahat sa pagkawala niya, no, dahil nga kinuha no na siya dito po sa Kalingap community. No, walang iba kundi si Princess Rina. No, isa din po ako sa mga nalungkot na nawala na po no si Rina dito sa piling po no ng ating Kalingap community. Pero ganun pa man no at natutuwa pa rin tayo dahil nga po ay ang kumuha naman po sa kanya ay ang kanyang nanay no at syempre gaya ng sabi ni Kuya Val na give chance naman po no sa nanay para maalagaan po ang kanyang anak. Pero syempre sa mga nakaraang araw medyo mayroon pong pasaring no or pahayag si Kuya Val at parang sa tingin ko dito kay Kuya Val ay nadismaya no. Nadismaya din po siya sa ginawa po ng nanay ni Rina na si Melanie. So ano po ito mga kalingap ano? At ating panoorin ang isa sa mga naging topic ni Kuya Val sa kanyang live nung nakarang araw tungkol po kay Princess Rina. So ito po yun mga kalingap. Okay, magandang gabi sa ating lahat, sa mga kalingap at mga suping pigpaminahon. Hello sa ating lahat po mga kaibigan sa buong Pilipinas mula sa Mindanao, Visayas at Luzon. Ngayon po yung araw po ng Martes mga kalingap, August 20, 2024. Ako mga kaibigan, no? At ito ang problema nito. At makawala pang 3 buwan baka balik sa dating sakit. Ito pong si Rina, mga kalingap. So ayun no, ang sabi ni Kuya Val, baka hindi daw po abutin ng 3 buwan at baka daw po babalik no, sa dating sakit o dating nakaramdaman po ito si Rina, no, si Princess Rina, no, at nakakalungkot na isipin, no, dahil nga sa mahigit 2 taon, no, na si Princess Rina dito po sa Kalingap. And alam naman po natin na marami ang nakasubaybay sa kanyang storya, no, hanggang sa ito ay gumaling sa pangangalaga po ni Roda Mix Vlog. So, alam naman natin na nung mga nakarang araw, mga buwan, no, or mahigit 1 taon na din siya kay Roda Mix Vlog, ay nasubaybayan natin naman naging okay, no, naging okay si Rina. Nakakausap na po natin siya ng maayos, no, nakikipagsalamuha na po siya sa iba, no, at ako po, isa ako sa naka-witness dyan, kasi isa ako sa mga nakakasama din minsan ni Rina dito po sa diet. So, nakakalungkot, no, na isipin na sabi nga ni Kuya ay baka hindi po aabot ng 3 buwan, ay babalik po si Princess Rina sa kanyang karamdaman. Napakalungkot, no, dahil unang-una doon, no, syempre ang effort, no, ng Kalinga partners, no, natin, lalo na kay Roda Mix Vlog, yung effort niya na binuhos niya 24 hours sa pag-aalaga dito kay Rina, baka mauwi lang sa hindi kagandahan, no? Hopefully hindi sana mangyari. So, ito pakinggan pa natin yung mga iba pang mga revelasyon ni Kuya dito no sa kanyang live topic. Rina, mga kalingap, kasi pinapakain po ito ng kung ano mga bawal na pagkain. Tulad ng ice cream. Naku, bawal po yan. So yun, isa sa mga dahilan yung pinapakain si Princess Rina ng mga bawal, no, bawal sa kanya. Alam naman natin, isa sa kay Rina ay continuous pa rin yung gamot, no, ni Rina. Hindi po yun nawala, continuous po ang gamot. Kahit na napansin natin kay Rina na parang akala natin okay na siya, pero yung gamot po ay hindi po yung basta-basta na tinanggal. Continue pa rin po. So ito po ang nakakalungkot, no, na pangyayari, no. Hindi ko alam kung alam ba ng nanay ang mga dapat o hindi dapat na gawin para sa kanyang anak, yung mga dapat kainin at hindi dapat kainin ng kanyang anak. Hindi ko alam, no, kung alam niya ba talaga ito. Kasi kung alam niya, no, kung alam niya mga kalingap na bawal si Rina sa mga ganito, hindi niya bibigyan ng ice cream, no, hindi niya pakakainin ng ice cream kasi alam niyo, isa sa mga nakakapagbigay ng hyper, no, sa mga ganitong mga may karamdaman. Kahit nga tayo, no, yung mga bata, pakakainin niyo ng ice cream, napaka-hyper po nila. Kasi nga po dahil po diyan sa sugar, matamis. Bawal po sila sa matamis, no? Bawal sila sa tsokolate, sa mga chichirya, soft drinks, no? Sa mga basta no, marami silang mga bawal na kainin.
no? Dapat ay maging aware dito si Melanie, yung mama ni Rina, para naman po yun sa inyong anak, no? Para po yan sa anak ninyo, para hindi po bumalik sa dati, no, ang kanyang kondisyon. Sana ay sa nanay po no ni Rina ay sana ay mag-research po kayo at magtanong, no? Pwede naman po kayo magtanong kay Roda kung ano po ang dapat kainin at hindi dapat ipakain sa kanya, no? Maging po kayo, maging alert, kasi hindi si Rina, hindi niyo siya pwedeng itulad sa iba niyong anak, no? Na yung mga iba niyong anak ay kakainin lahat, walang pili, no? Si Rina po ay may limita, no? May limit po siya na kakainin. Meron po siyang mga hindi dapat na kainin kasi ongoing, no? Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang gamutan. No? Wag sana mangyari na masayang po, no? Masayang ang ating ang effort, ang pagod, no, ng kalingap kay Rina. So pagpatuloy natin po ang topic ni Kuya Val dito sa kanyang live. Mayroon sa akin nag-text po mula doon sa lugar nila at kung CCTV camera nandoon po, nakalingap. Nagbabantay po. At minsan daw po yung mga tatamis na pagkain po tulad ng cake, ice cream, tsokolate, abay, pinapakain po yung bata. Alam na bawal po ang mga pagkain tulad ng matamis, ibang pagkain po na hindi pwede kay Rina. Paano gagaling yan? Paano gagaling yung bata? Kung yung mga iniinom, minsan na po, pinapainom po ng soft drinks. Diyos ko, Ginoo. Bawal ang soft drinks doon. So kung yan lagi ang ipapakain, halimbawa, natural po, no, natural kay Rina na humingi ng ganun, lalo na pag may makita siya sa mga bata na kumain ng ganun, no, siyempre hihingi yun. Dapat ikaw na nanay, no, ikaw na taga-pag-alaga, ay ikaw po ang humindi, no, pagsabihan mo na hindi pwedeng kainin yan, bawal sa'yo. Alam na naintindihan ni Rina, no, naintindihan ni Rina yung kanyang kung ano yung bawal, kung pagsabihan niyo siya, no, na bawal sa'yo, naintindihan niya yun, matalino si Rina. Sana talaga ay maging aware talaga, no, ang nanay dito, lalo na sa pagkain ng bata, no. Sana ay kung hindi mo alam, magtanong ka, mag-research ka sa mga ganyang kondisyon, ano ang bawal na kainin nila, no? Para naman po yan sa anak ninyo, no. At alam niyo po ay syempre maintindihan naman namin kasi syempre ilang taon niyo din na hindi naalagaan ang anak ninyo. Ngayon ka lang bumabawi sa anak mo. Kaya sana ay maalagaan po ninyo ng maayos yung anak ninyo at kayo, ituloy-tuloy mo yung gamot, no. Ituloy-tuloy mo yung pag-aalaga na ginawa ni Roda, no, para sa anak mo. Isa na po, pinapainom po ng soft drinks. Diyos ko, Ginoo. Bawal ang soft drinks doon. Bawal po ang soft drinks kay Reyna. Pero po mga kaibigan kung anong gusto ng bata, binibigay. Kay Roda po mga kalingap, hindi pwedeng gano'n. Hindi pwede. Kahit nga kumawak. Yes. Napapansin ko, no, nung tuwing magkasama kami, pag siyempre, hihingi yan si Rina kay Roda na gusto kong kumain ng ganito, ganito. Pero pag nakita ni Roda na hindi pwede sa kanya, pinagsabihan niya talaga si Rina. Pinapaintindi niya sa kay Rina na hindi pwede sa iyo yan, bawal, sabi ng doktor. So, naintindihan naman po ng bata. So, magka-convert siya ng iba, no? Imbis na yun, ang gano'n na pagkain, ibahin niya, no? So, sana ay talaga, no, wag pakainin ng mga bawal, no, wag pakainin ng mga lalong-lalo na yung soft drinks. Nako, bawal na bawal po talaga kay Rina ang soft drinks, no? So ngayon ay ramdam niyo na, alam ko naman sa nanay ni Rina ngayon, ramdam niyo na ngayon kung gaano kahirap ang sitwasyon ni Rina, no? Hindi ko alam kung sana ay sa huli, no, sa susunod na mga araw ay wag kayong magsisi, ha. Wag kayong magsisi at wag magturuan. Kasi nandito yan sa Kalingap, naging maganda ang sitwasyon ng kalagayan ay kinukuha-kuha ninyo. No, sana pagdating ng araw ay walang sisihan. Ha? Akala ninyo ganun lang kadali. Mag-alaga? Tingnan natin. Buti bawal sa kay Roda. Yung bata gustong uminom ng soft drinks, gustong kumain ng mga matamis. Hindi pwede. Pero doon po sa ina, binibigyan daw po. Kung anong gusto ng bata, binibigyan. Huwag naman po. Kasi bawal po kay Reyna yung mga matamis na pagkain. Huwag ibigay. Kahit soft drinks, bawal po. Na inumin at pagka, ibawal po yun sa bata. Bawal po sa bata yun. Ate Melanie. Yung mga bawal, huwag yung ibigay. Sa halip na yan ay gagaling, lalong lumala ang karamdaman niyan. 3 buwan po, bibisita kami dyan sa inyo.
Ate Melanie. At So ayun na nga, no, sabi ni Kuya Val, 3 buwan, no, 3 buwan ang kanyang parang silbi palugit. I-update niya si Rina doon, no, sa kanya, sa nanay, kung ano ang nagiging kalagayan ni Rina. No, after 3 months, no, makikita natin kung nag-improve, no, kung gumaling ba si Rina na nandyan po sa poder ng kanyang ina or bumalik, no, sa dati. Hopefully, huwag bumalik kasi magiging ano na po, no, magiging back to zero. No? Siyempre, pag mag-back to zero, sino ang sisisihin? Diba? So, walang ibang sisihin kundi ang nanay talaga. Ano? Kasi siya naman ang nagdesisyon kung mag-back to zero si Rina. Pero kung ano naman, no? Gumaling si Rina ng tuluyan sa pangangalaga niya, eh siyempre, palakpakan siya ng lahat. Kahit kami, no, ay papalakpak talaga sa kanya. No? Eh, basta ayusin niya lang ang pag-aalaga sa kanyang anak. So, ayan, maging aware ka after 3 months. Titingnan ni Kuya kung ano ang naging update, no, kay Rina. At ito pa, mayroon pang sinabi pala si Kuya Val, no, tungkol naman sa ano tawag dito, gamutan, no, ni Rina. So pakinggan natin at panoorin. yun ng anak mo. Kung kumusta po siya. Siya ba'y gumaling na o lumala ang sakit? Anong sabi ng albularyo? Anong Bakit may albularyo? Hindi ko maintindihan bakit may albularyo? For what? No? Para ano yung albularyo? Sa case ni Rina, hindi niya po kailangan ng albularyo, no? Sa case ni Rina ay kailangan niya po ang ano po talaga, bihasang doktor. Hindi albularyo, no? So, sabi ng albularyo? Ate Melanie, anong may sakit sa bato? Anong sabi ng albularyo? May sakit sa bato? Loko-loko yung albularyo na yan. Ate Melanie, kung gusto mong gamutin at gumaling ng mabusan yung bata, huwag sa albularyo. Anong alam niya sa sakit? Ang alam niya, manghuhula. ay nako. Alam nyo, kung magpaniwala kayo sa albularyo, ano ang silbi ng ating doktor? 10 taon po yan nag-aral ng medicine, no, medical. Hindi naman natin gina-justify yung hindi naman natin hinusgahan yung mga albularyo. Siyempre, mayroon pa rin ibang mga tao na naniniwala sa kanila, mga superstitious belief. Pero hindi 100% na i-ano mo yung buhay, no? Parang i-ano mo talaga doon, i-trust mo sa kanila yung buong buhay mo sa albularyo, no? At natatawa ako. Ang sabi doon ng albularyo, may sakit daw sa bato si Rina. Hello. Naku po, no? Kung yun ang sabi ng albularyo, may sakit sa bato, ang anak mo, ipa-check up mo sa doktor, no? May mga hospital dyan, ipa-check up mo para makita mo talaga or malaman mo talaga na totoong may sakit ang anak mo sa bato. Kasi i-ultrasound yan, iti-test yan, no? I-check up lahat, no? Yung ihi, dugo, lahat, no? So, bago ka maniwala, no? Bago ka maniwala sa albularyo. So, okay, given na, no? Given na kasi nandiyan na, nagpa-albularyo na kayo. Sabi ng albularyo ay may sakit sa bato. So, dahil sa narinig mo may sakit sa bato, ipa-check up mo sa doktor, no? Ipa-medical test mo lahat, no? Ipa-ultrasound or ano pa ba dyan or ano pa bang kailangan na aparato na ilagay para makita, no? Kung totoo talaga may sakit sa bato si Rina. So, ayan. Patuloy tayo sa panonood dito sa live ni Kuya Val. Walang alam yan sa ganyang karamdaman. Ang alam nila, yung mga sinapian ng masamang espiritu, na diwindi, na tikbalang, na aswang. Yung sakit na ganyan sa utak, anong alam nila? Ito mga albularyong ito. Ate Melanie. Alam mo sa mga albularyo, hindi sila naniniwala ng mga may mental disorder, no? Hindi ko alam pero sa ano ko lang, no? Sa pakiramdam. Kasi minsan, pag may sabihin na may mental problem, no? Ang sinasabi agad ng albularyo ay nasapian, mga ganon. Mga ganon yung mga nila, mga sinasabi nila sa kanilang pasyente, no? Pero hindi nila alam in the medical, no? Mayroon po talaga may mental disability talaga, no? Ang pasyente. Pero dahil nga, no, sabi ko nga kanina, hindi naman lahat ay paniniwalaan natin yung albularyo. Kung ano man yung mga mayroon din namang mga iba na naniniwala, mayroon din iba na hindi. Pero for me, malabo, hindi ako maniniwala sa mga ganyan, no? Mas naniniwala pa rin ako sa science, no, sa medical. So, para safe ang buhay mo, magpakonsulta ka sa doktor at para tiyak na malaman mo kung ano talaga ang karamdaman mo. Huwag sa albularyo po, no? Kasi kung lahat ng tao ay naniniwala sa albularyo, di wala na sana ng hospital ngayon, wala nang doktor, lahat nasa albularyo na pupunta, no? Kung healing talaga ang ang ating point, no?
At syempre ang healing po kasi ay yung pag-heal kasi ay nasa paniniwala mo rin 'yan, no? Pag naniniwala kang gagaling ka talaga, no? Hindi lang dahil 'yan sa iba, no? Huwag mo iasa ang buhay mo sa albularyo, Diyos niyo. Ayan. Kala ko ba simplok ang dala ng anak mo? Pwede paniwala dyan sa albularyo na may sakit sa bato yung bata? So yan, nabanggit ni Kuya Val yung St. Luke. Ang alam kasi din namin, lahat kami dito, ang alam naman talaga namin, dahil nga kinuha sa poder ni Rhoda, si Rina, dahil nga daw ay ipapag-check up o ipapagamot sa St. Luke. Dahil ang reason nila ay meron na daw appointment, meron na, doon na, naka-ready na, para sa, pagaling po, ni Rina, doon sa St. Luke. So, kaya si Kuya Val, sabi niya, na, okay, para naman kay Rina yan, para sa kayang kagalingan, hospital naman ang pupuntahan. So, ibigay, na lang, ipasama. Kaya yan, pumayag si Kuya. Nung nalaman ni Kuya na sa albularyo yung pala dinala, naku, alam niyo, parang gustong kunin ni Rina ni Kuya ba si Rina? Bakit ang St. Luke naging albularyo? Ang layo naman. Ito talaga, Ate Melanie, gising-gising din, Huwag magpaniwala. Pwede paniwala dyan sa albularyo na may sakit sa bato yung bata? Pambihira naman kayo. After 3 months, madalaw kami Ate Melanie sa bahay ninyo, ha? Sana yung anak mo ay magaling na po ng lubusan. Huwag mong pabayaan po yung anak niyo po at kinuha niyo yan, magaling na yan. At kumbaga sa isang sundot na lang, talagang lubusang magaling na. Ano yung mga malibalita na nawakwak daw kayo? Ayan. Alam nyo, hindi kasi kayo pwedeng magtago dito sa Kalingap. Ang dami pong mata, ang daming nakasubaybay, ang daming nakatingin, tingin sa mga ginagawa po ninyo. So, yun. Ang sabi ni Kuya Val dito, after 3 months, pupunta siya sa bahay nila Rina, dadalawin niya, i-update, titingnan niya ang kalagayan ni Rina. So, sana, Ate Melanie, ang hiling ni Kuya Val ay sana tuluyang gumaling yung anak mo in 3 months. Alagaan mo mabuti yan. Huwag magpaniwala, sa mga ibang nag-a-advise sa'yo, paniwalaan mo yung iyong puso. Yung puso mo ang paniwalaan mo kung paano gagaling ang anak mo. Walang ibang tutulong, kundi ikaw lang. Dahil ikaw ay ang ina, ni Rina. So sana ay after 3 months, makikita natin ang update. At syempre, ipagdasal natin, ipagdasal pa rin natin po si Rina kahit na wala na po siya dito sa Kalingap community, ipagdasal pa rin po natin ang kanyang tuluyang kagalingan. Sana hindi po ito pabayaan ng kanyang nanay. At syempre, kinuha po siya, sabi nga ni Kuya, kinuha siya dito sa Kalingap na magaling na. Isang hakbang na lang, isang hakbang na lang ay tuluyan na siyang gagaling. Dahil nga nasa puder na ng kanyang ina, so abangan na lang natin. Abangan natin ang magiging buhay ni Rina doon, sa kanyang ina, kung paano maalagaan ni Melanie ang kanyang anak. So, pagdasal po natin si Rina, at alam naman natin na wala naman po imposible sa pagdarasal, manalig lang sa Diyos. Ate Melanie, kung huwag kang magpaniwala sa mga ganyan, mga albularyo, kung nakitaan man nila na may sakit ang anak mo sa bato, ay ipadoktor, ipa-check up mo po sa bihasang tao. Yun po ang mga doktor. So, maraming salamat po mga Kalingap. Sana po ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagsuporta sa channel po ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalingap Rab. Maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapanood ng full live na ito, ang ni Kuya Val. Puntahan nyo lang po sa kanyang channel. Doon po ay maririnig at mapapanood po ninyo ang buong detalye. So maraming salamat po mga Kalingap. See you tomorrow. God bless everyone. Bye-bye po.